Ano nga ba mga kamamay ang mga bagay na maaari mong gawin upang lalaki naman ang maghabol sa iyo? So mga kamamay, bago po natin ito simulan, umpisahan, gusto ko lang sanang hilingin sa inyo na kung sakali mga nakakatulong yung mga videos, yung mga advice, na aking ginagawa, isinishare sa inyo, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. So mga kamamay, ngayon po sa video natin, isinulat ko na po yung mga bagay na kailangan nyo pong gawin at syempre yung mga explanation nito ay isinulat ko na rin. Para sa ganon, maging tagos sa puso. Maramdaman nyo kung ano ba talaga yung eksaktong mga detalye. Kasi minsan, sa kagustuhan kong mas maipaliwanag ng mas malalim, ng mas maayos, at talagang maintindihan po ninyo. Minsan, kapag masyadong impromptu o direct ako pong sinasabi, nakakalimutan ko po yung iba. Kung kaya't minabuti ko na isulat ko na lang yung mga advice, yung mga payo, para sa ganon, talagang tago sa inyong puso at wala akong makalimutan. Kaya mga kamamay, kung nakapag-subscribe na po kayo, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin sa isang lalaki upang siya naman ang maghabol sa iyo? So number 1, piliin mo ang iyong peace of mind. Kamamay, ang unang step para habulin ka niya ay ang paghinto mo sa paghahabol. Alam mo ba kung bakit kampante siya? Kasi alam niyang lagi kang nandyan. Kahit saktan ka niya, palagi kang nandyan. Kapag pinili mo ang iyong peace of mind at tinigilan mo ang pag-check sa profile niya o pag-message sa kanya, magsisimula siyang magtaka. Bakit hindi siya nagpaparamdam? Nasaan na siya? Bakit hindi niya na ako i-message o tinetext? Tandaan niyo mga kamamay, ang katahimikan mo, yan ang pinakamalakas na ingay na maririnig niya. Tandaan niyo mga kamamay, piliin niyo po ang peace of mind ninyo sapagkat kung hindi niyo po ipinapakita na hindi kayo naghahabol sa isang lalaki, diyan niya po makikita at mararamdaman yung kawalan mo. Maiisip kung bakit hindi ka naghahabol sa kanya. Maiisip bakit hindi ka nakagaya ng dati. At sa mga panahon na ginagawa mo ito, pinili mo ang sarili mo na hindi magparamdam, na hindi maghabol. Diyan siya magsisimula na mag-isip ng mag-isip para sa iyo. At hindi niya namamalayan na sa araw-araw na ginagawa niya ito, siya na pala ang naghahabol. So mga kamamay, yan ang unang tips ko sa inyo at sana ay malinaw ito. So next, huwag mong kalilimutan ang mag-self-improve. Huwag kang magmukmok. Ipakita mo sa kanya na buhay ka kahit wala siya. Mag-ayos ka, mag-aral ng bagong skills, o lumabas kasama ang mga kaibigan mo. Kapag nakita niyang blooming ka, masaya ka sa sarili mo, doon siya magsisimulang manghinayang. Marirealize niya na ang babaeng binaliwala niya ngayon ay tinitingala na ng iba. Ang pagpapahalaga sa sarili ang pinaka-attractive na quality na hahanap-hanapin niya. Tandaan niyo mga kamamay, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, kung hindi ka maghahabol at uunahin mo ang sarili mo, diyan ka mas makapagbibigay ng oras at panahon
para sa pag-self-improve. Diyan ka gaganda. Diyan ka titingalain ng iba. Diyan mas maraming hahanga sa iyo. At ang lalaki na dating hindi naghahabol, diyan siya magsisimulang tumingin muli sa iyo. Makita kung ano ka na ngayon at bakit marami ang humahanga sa iyo. Kaya mga kamamay, sa halip na magmukmok, sa halip na maghabol at umiyak, bakit hindi ka mag-focus sa sarili mong improvement? At sa ganyang paraan, sigurado ako na ang lalaki na ang maghahabol sa iyo. So next, huwag kang maging ready, available sa lahat ng oras. Tandaan niyo mga kamamay, huwag kang laging yes ng yes sa mga lalaking yan. Kapag nag-chat siya, pagkatapos ng ilang buwang pananahimik, huwag kang sumagot agad-agad. Huwag mong ipakita na waiting ka lang sa kanya. Ipakita mo na busy ang mundo mo at kailangan niyang mag-effort para makapasok uli sa schedule mo. Ang lalaki, naturally, ay hunter. Kapag naging challenge ka uli sa kanya, doon siya mas lalong mababaliw na makuha ang atensyon mo. Kaya mga girls, lagi kong sinasabi sa inyo, sa mga panahon na inuna mo ang sarili mo at hindi na ako magtataka na isang araw muli kanyang mapapansin, muli kanyang kukulitin at magtataka ka na lang kung bakit may oras na muli siya sa iyo. Sa ganyang paraan mga kamamay, ako na ang magsasabi, huwag na huwag ka kaagad bibigay mga patibong yan ng isang lalaki upang muli kanyang makuhang muli. Para tumaas ang halaga mo, muli siyang maghabol. Ako na ang magsasabi, huwag na huwag ka kaagad yes ng yes o palaging ready, available. Sa ganyang paraan, matcha-challenge nga ang isang lalaki para suyuin ka niya. At make sure mga kamamay, padaanin nyo sa butas ng karayom ang isang lalaki upang magkaroon siya ng dedikasyon sa kanyang ginagawang effort sa inyo. Sa isang banda mga kamamay, para makuha niyong muli ang totoong pagmamahal, tiwala ng isang lalaki, kailangan niyo siyang i-challenge. Para sa ganon, hindi ka na niya muling lokohin at hindi mawala sa isang lalaki ang paghahabol nito sa inyo. Kaya mga kamamay, lagi niyo pong tatandaan, hindi mo kailangang magmakaawa para sa pag-ibig. Ang tamang lalaki, hindi mo kailangang habulin dahil siya mismo ang gagawa ng paraan para makasabay sa iyo. Unahin mo ang sarili mo at ang mundo, pati na siya, ay susunod sa iyo. Kung nakatulong sa iyo ang video na to mga kamamay, huwag mong kalimutan na i-like ang ating video at mag-subscribe para sa mas marami pang tips. I-comment mo na rin sa ibaba, I choose myself first, para malaman ko na handa ka nang magsimula ng bagong kabanata. God bless you always, kamamay. Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Sa mga gustong magpa-love advice, i-message nyo lang po ako or mag-comment kayo dito. Ako po mismo ang sasagot sa mga katanungan nyo at ako mismo ang magbibigay ng love advice sa inyo. Hanggang sa muli, mahal ko po kayo. Paalam.